Hello mga kabakit, 5:40 na ng umaga at palis pa lang ako going to Petron Kilometer 44 sa SLEX para i-meet si Jeng. This time ang ride naman namin ngayon ay sa Batangas para i-loop ang bayan ng Mabini. Fast forward 6:43 AM nang makarating ako dito sa Petron Kilometer 44. Thank you Marites sa pabaon ng Dragon Fruit, Jeng. Babiyahe kami ngayon sa Batangas. Maglulup kami, Mabini loop. Mate-testing tong bag. Maganda buhay naman to. May regalo ka agad. Ano? Nakarang araw, alas 6 madilim. Oo. Kanina nga, medyo madilim pa eh. Wala na mag-aalas 6. Ayun, sakto. Laki. Sakto? Oo. Fast forward ulit, 8:50 AM, andito na kami sa Minor Basilica Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangas. Ito ay matatagpuan sa Batangas City na siyang capital province ng Batangas na nasasakop ng Region 4 Southern Tagalog. Noong unang panahon, sinabi na ang katolikong pari na si Diego de Mojica ay nagtayo ng unang pansamantalang simbahan na gawa sa mga magagaang materyales noong 1578. Ang simbahan ay inilagay sa titulo ng Immaculate Conception. Ang simbahan ay nasunog ng apoy na gumiba sa buong bayan noong 1615. Noong 1686, sinimulan ni Jose Rodriguez ang paglatag ng bagong pundasyon ng isang bagong simbahan na gawa sa bato. Ang pangunahing naba ay natapos sa parehong taon sa tulong ni Manuel del Buen Suceso at ng mga taga-bayan. Natapos ni Jose de San Bartolome ang transept na gawa sa reef stone noong 1706 at ito ay binindisyonan noong 1721. Ang simbahan ay muling nasunog ng apoy matapos tamaan ng kidlat noong 1747 at naayos noong 1756 sa panahon ni Don Ramon Orendain. Ang kasalukuyang simbahan ay nilagyan ng National Historical Commission of the Philippines ng marker noong 1984. Ang dating Padre Provincial na si Padre Cuesta ay giniba ang lumang simbahan na natagpuan niyang napakaliit para sa tumataas na populasyon ng bayan at sinimulan ang pagtatayo ng bagong simbahan sa parehong lugar noong 1851. Itinayo rin niya ang matibay na bakod ng atrium upang ilakip ang simbahan at kumbento. Ang simbahan ay napinsala ng lindol noong 1863 at naayos at pinalakas ng mga pader at butres. Matapos bumagsak ang bubong noong 1880, ito ay naayos noong 1884 ni Bruno Laredo. Ang kumbento na itinayo noong 1693 ng ripstone at malalaking poste ng mulabi ay nakatayo sa lahat ng lindol hanggang sa magtayo si Melchor Fernandez ng isang bago noong 1792. Ito ay kalaunan ay ginamit bilang gusali ng paaralan ng St. Bridget College. Kalaunan, ang ikalawang sahig ng kumbento ay giniba
at ginawang isang parish pastoral hall. Ang simbahan ay sumailalim sa ilang mga restorasyon. Ang ikalawa at ikatlong sahig ng belfry ay natapos noong 1934. Noong 1936, ang mga lumang bintana ay pinalitan at 23 chandelier ang idinagdag. Ang harapan ay bumagsak sa lindol noong April 8, 1942 at naayos sa pagitan ng 1945 at 1946. Noong 1954, ang labas ay pinunturahan ng pangkalahatang pag-aayos. Noong 1957, ang labas ay pinaayos at ang mga presko ay pinaganda sa okasyon ng sentenaryo na pagdiriwang. 9:46 AM, nasa Bawan Municipal Hall na kami. Huminto muna kami saglit para makapagpahinga. "10:19 AM, paakit na kami ng Gulugod Baboy. Sasadyain lang namin para makita yung lugar dahil madami din ang nagpupunta dito para mag-camping.
Ayos lang. Ito may potion. At mabini. Ito mga, di ba? Oo, yan. Pero mamaya dapat yung Pwesto natin pwesto na. natin. Kahit na doon, Jim. Pwede na natin. Pwede bang kita ang dami? Parang close yata eh. Ay, hindi ba? Magtatanong kami, sir. Resarbe kami. Ano namin pagka magka-camping? Magkano po ang charge? Pag yung overnight, yun yung sadya namin. Dito na lang po. Ang overnight po. Pero Per pag head. gator po ay Magkano? dito po. Pagka-overnight, 100. Tapos magkakampi na lang na. Tapos may bayad na lang. Kahit saan dyan. Opo. Dito kayo. Dito na ako. May nakita po ako na vlog rin. Parang dala nila yung sasakyan nila sa... Dati po kayo doon. Dito. Hindi na... Wala na po dahil naguhulog. Wala. Dati po talaga. Dito na lang. Malapit lang. Diyan na lang. Kasi pagka may mga di ba? Ano ba yung kita sa taas? Pwede bumalik. Tapos kahit saan po mag-beach. Opo. Balawag naman sa maraming dyan. Tapos pag siya po, may bayad din po. Dalaman naman kayo. Nagwalag na bigyan ka. Yan po ang... So ayun, hindi na bubuksan yung... Kasi Doon ba? Pwede mag-picture mo. Sarado. Papakita ko na kalito. Keep natin pa natin. So, mamumura tayo. Hindi natin natin patali kanina. Magka-try kami mag-camping. Nakita namin yung sasakyan. Hindi yung daan. Pero dati hindi. Daan. Tapos pa. Tapos per head na yung camping. Pwede na rin magluto doon. Bonfire. Oo, may pambolta din. Tapos pwede mo sila ng alas, no? Opo, yung beauty and land. PM, nakababa na kami ng Gulugod Baboy at katatapos lang namin mag-lunch at papunta na kami sa Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours sa Taal, Batangas. Pero hindi pa kami gaano nakakalayo nang bumuhos ng malakas na ulan. Dahil wala kaming dalang mga kapote, napilitan kaming sumilong at magpatila muna ng ulan.
2:18 PM nang medyo humina na ang ulan. Kaya tinuloy na namin ang ride kahit na may konting pagpatak pa ng ulan. Next destination is Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours sa may Taal, Batangas. Noong 1575, 3 taon matapos ang pagkakatatag ng bayan ng Taal sa lumang lugar nito, malapit sa baybayin ng lawa ng Taal, nagsimula ang pagtatayo ng unang simbahan ni Diego Espinar na may Martin ng Tours bilang patron na santo. Ang simbahan ay muling itinayo noong 1642 gamit ang mas matibay na mga materyales. Ngunit ito ay nawasak noong 1754 kasama ang bayan ng Taal sa pinakamalaking naitalang pagsabog ng bulkan ng Taal. Ang pangyayaring ito ay humantong sa paglipat ng bayan at ng simbahan palayo sa bulkan sa kasalukuyang lugar nito, sa ibabaw ng isang mataas na burol na nakaharap sa baybayin ng balayan. Ang mga guho ng naunang simbahan ay makikita pa rin sa kasalukuyang bayan ng San Nicolas. Nadaanan namin ito at naipakita ko sa aming Taal Volcano Loop Ride. Ipinagkaloob ni Martin Aguirre ang lupain at sinimulan ang pagtatayo ng bagong simbahan noong 1735. Pinagpatuloy ito ni Gabriel Rodriguez noong 1777 at ni Jose Victoria noong 1782. Pinalamutian ni Ramon del Marco ang simbahan, itinayo ang kumbento at pinasimento ang prosesyonal na daan sa buong atrium ng gusali ng parokya. Ang simbahan na ito ay napinsala ng isang malaking lindol noong September 16, 1852 na nakasentro malapit sa bulkan ng Taal, bagaman walang naitalang pagsabog ng bulkan. Ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ay sinimulan noong 1856 ni Marcos Anton kasama ang arkitektong Espanyol na si Luciano Oliver, na kinomisyon na magdisenyo at pamahalaan ang pagtatayo ng bagong simbahan. Bagaman hindi ito natapos, ito ay pinasinayaan noong 1865. Ang malaking simbahan ay natapos ni Agapito Aparicio noong 1878. Ang simbahan ay na-restore noong 1953 bilang paghahanda sa canonical na koronasyon ng Our Lady of Kaysasay. Sa sumunod na taon noong December 8, 1954, ang simbahan ay dineklara bilang isang minor basilica, ang ikatlo sa bansa na binigyan ng ganitong karangalan. Ang simbahan ay na-restore muli noong 1972 ng Taal Tricentennial Council para sa 400th anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Sa pamamagitan ng Presidential Decree number 375 noong January 14, 1974, ang simbahan ay diniklara bilang isang pambansang makasaysayang palatandaan. Ang lumang belfry ay kalaunan ay muling itinayo noong 1990 sa ilalim ng pangasiwa ng National Historical Institute. Noong 2011, sa pagtatalaga ni Alfredo Madlang Bayan, ang basilika ay sumailalim sa isang renovasyon habang ang mga seksyon ng loob ng simbahan ay pininturahan muli upang tumugma sa orihinal na trompe o ceiling. Ang tore ay binago rin upang gayahin ang lumang tore na nawasak ng lindol noong 1942. At isang bagong hanay ng mga kampana ng karilyon ay kalaunan ay inilagay. Ang mga renovasyon ay natapos noong November sa parehong taon. Noong April 4, 2017, ang basilika ay napinsala ng isang magnitude 5.5 na lindol na tumama sa Tingloy. Ang basilika ay napinsala ng husto ng dalawang lindol, magnitude 5.6 at 6.0, na tumama sa mga kalahatig bayan ng Mabini at Taysan na nangyari 4 na araw pagkatapos noong
April 8. Ito kasama ang pagsabog ng bulkan ng Taal noong January 12 to 22 year 2020 na tumakip sa Basilica sa Abo. Ay humantong sa isang restorasyon ng NHCP. Kapag natapos ito ay ibinalik ang bagong restore na Basilica sa Archdiocese ng Lipa noong November 11 ng huling taon. Noong April 8, 2025, isang lalaki ang naaresto sa paglapastangan sa Basilica. Ang suspect ay nahuli sa mga CCTV camera na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa loob ng simbahan at nilalapastangan ang mataas na altar. 3:45 PM nang makarating kami dito sa Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours. 7:30 PM andito na kami sa Tito B's Eatery para mag-dinner. Inabot na kami ng gabi dahil dumaan na din kami ng Balayan at nagbayang matabungkay na kami papunta ng Tagaytay. Hanggang dito na lang ulit mga kabakit. Muli maraming salamat sa pagsabay sa aming adventure ride. Ingat din kayo at ride safe. Bye-bye. Thank you.